Bonjour, it's Kimi! Isa na naman tong araw na hindi ko makakalimutan kasi pupunta tayo sa isa sa pinakamagandang lugar na naman dito sa Paris. Ang next destination kasi namin ay sa Le Macro Rive Droit dito sa Paris. May event kasi ang Tommy Hilfiger at na-invite nga kami kasi dito nagtatrabaho yung husband ng sister-in-law ko bilang head chef. Excited na nga akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung place na ito at kung ano-ano ang mga na-experience namin. Sobrang thankful talaga ako sa mga ganitong pagkakataon dahil hindi ko naman inakala noon na mararanasan ko rin yung mga ganitong experiences. Pero bago kami dumiretso sa event, naglakad-lakad at tumambay muna kami sa paligid. Sa totoo lang, bukod sa opera, isa talaga ito sa mga favorite kong lugar dito sa Paris kasi ibang-iba yung vibe niya. Hindi ko nga lang may paliwanag ng husto dito sa video kasi alam ko na hindi ito enough para mapafeel sa inyo. Pero habang naglalakad-lakad ka dito, parang ang gaan lang sa pakiramdam. Ang ganda ng Seine River, tapos ang gaganda rin ng mga building sa paligid. Tapos ang dami mo makikita mga tao na nakaupo lang sa gilid ng ilog, nag-uusap, nagbabasa ng libro o kaya nagpipiknik lang. Ganun lang talaga kasimple ang buhay ng mga tao dito. Habang naglalakad ako, napaisip ako na kung gaano kalayo na rin pala yung narating ko. Kung may nagsabi siguro sa akin, ilang taon nang nakalipas na makakarating ako sa Paris at ma-explore ko yung lugar na dati napapanood ko lang sa TV o nakikita sa social media, baka hindi agad ako maniwala. Ang saya lang sa pakiramdam. Pero syempre, habang masaya ako, hindi ko rin maiwasang maisip yung pamilya ko sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, sana balang araw makapunta rin sila dito. Sana makita rin nila ng personal kung gaano kaganda yung Paris at maranasan din nila yung mga na-experience ko ngayon. Kasi alam kong darating din yung tamang panahon para doon. By the way, may mga nakita nga akong tao sa boat kaya kinawayan ko nga sila. Kasi dito sa Paris, kapag kumaway ka sa kanila, kakaway din sila sa'yo pabalik. Ang galing lang, no? Habang naglalakad nga kami, bigla naman kaming na CR. At alam nyo naman na kapag nasa ibang bansa ka, minsan challenge talaga ang maghanap ng toilet. Buti na lang may nakita kaming public toilet dito. Ang nakakatuwa pa dito, automatic siya naglilinis pagkatapos gamitin. Hindi ko pa rin talaga maiwasang mamangha sa mga ganitong sistema nila. Kasi maliit na bagay lang siya pero napakalaking tulong lalo na sa mga tourists. After nga namin mag-CR, dumiretso na nga kami sa venue. Pagdating nga namin sa Le Macro Rive Droit, grabe, sobrang ganda pala talaga ng place. Nasa gilid lang kasi siya ng Seine River kaya habang nakaupo ka, ang ganda ng view. Perfect na perfect nga siyang tambayan lalo na ngayong summer. Kaunti pa nga lang yung tao ngayon kasi maaga nga kami pumunta. At the same time, kaunti pa lang siguro ang nakakaalam ng event na to. Sobrang relax lang talaga ng atmosphere dito. May pa-music pa nga at may mga nagkukwentuhan din. At talaga ma-feel mo yung summer vibes dito sa Paris. Dahil pa-event nga to ng Tommy Hilfiger. Marami nga silang inihandang promotional freebies. Una na nga dito itong libreng ice cream. Pero bago nga yun, ang una nga namin ginawa, nag-scan muna kami ng QR code para makapag-register. Nandyan lang naman sa tabi, ituturo nila at ginaid nga lang nila kami. Pagkatapos nun, pwede na kaming kumuha ng libreng ice cream. Kakaiba nga yung ice cream nila dito kasi may pagkamaasim. Pero masarap naman. Alam nyo ba, ang mga French people kasi mahilig sa mga ganitong flavor. Katulad ng lemon ice cream o kaya raspberry ice cream. After nga namin kumuha ng ice cream, may nagsabi nga rin sa amin na may palibreng keychain din. Ang cute nga rin ng concept kasi related nga din sa boat yung design. At kulay nga din ng Tommy Hilfiger yung nut. Syempre, pa-event nila to. Ang babait nga ng mga staff dito kasi kahit busy sila sa event, nakangiti pa rin sila. At very accommodating sa lahat ng guests. Syempre, pagkatapos yan, hindi rin mawawala ang mga pictures and videos. Kasi hindi naman araw-araw na pupunta sa ganitong lugar. Kaya gusto ko talagang may remembrance. Para may babalikan ako balang araw na minsan naranasan ko yung ganito. Actually, 3 days nga yung pa-event na to. Pero yung 2 days event ay private event. And yung pang 3rd na event, ginawa ng public event. Pero kahit public event siya, medyo low-key nga lang yung style niya. Kasi konti nga lang nakakaalam. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya dinudumog. Kaunti pa nga lang kami na nandyan. Pero maya-maya mapapansin nyo na unti-unti ring dadami yung mga tao. Siguro kung sino lang makakadaan at mapapansin, then mai-invite. At dahil gutom na nga kami, dahil lunchtime na yan, ready na sana kaming kumain. Pero bigla kaming tinawag. May available na raw kasi na seats para sa private boat cruise. Sobrang excited nga talaga ako kasi isa rin ito sa mga gusto kong ma-experience dito sa Paris. Ang ganitong experience kasi medyo pricey siya. Lalo na kung private boat pa. Kasi ang ganitong boat cruise sa Seine River depende sa package. Kadalasan nasa 40 euro to 100 euro pataas bawat tao. O humigit kumulang kung sa peso nasa 2,700 to 6,700 pesos. Mas mahal pa yan kung may kasamang dinner or private booking. Kaya sobrang thankful talaga kami sa sister-in-law ko at sa husband niya. Dahil na-experience namin to na hindi na kailangan magbayad. Pag-akyat pa nga lang namin ng bangka, sobrang saya ko talaga. Habang unti-unti nga kami umaandar. Ibang perspective pala talaga kapag sa Seine River mo tinitignan ang Paris. Kasi mas na-appreciate mo yung ganda ng mga buildings, yung mga tulay na dinadaanan namin, at yung mga taong nakaupo lang sa gilid ng ilog habang kumakaway sa mga dumadaang bangka. Halos 30 minutes o isang oras din umikot yung bangka. Actually, hindi ko na nga namalayan yung oras kasi habang umiikot yung boat, nag-enjoy talaga kami sa tanawin. Sobrang ganda kasi talaga, may in love ka talaga dito sa Paris. Oo nga pala, magkaiba pala kami ng sinakyan ng sister-in-law ko kasi nauna silang sumakay ng boat kaysa sa amin. Medyo na-late kasi kami
kami sa pagpunta. Hinintay pa nga nila kami kaso hindi na kinaya. Pero ang mahalaga, parehas pa rin kami nakasakay. At parehas namin na experience ang sumakay ng boat at matanaw yung mga ganitong kagandang tanawin. Habang nasa biyahe, papunta na nga rin kami sa matatanaw yung Eiffel Tower. May boundary nga lang, hindi sobrang malapit. Pero kahit hindi kami sobrang malapit kasi medyo mapapalayo na kami kapag lumapit pa. Iba pa rin pala talaga yung pakiramdam kapag nakikita mo siya habang nasa gitna ng Seine River. Nadaanan nga din namin ang Pont Neuf. Isa nga to sa mga pinakakilalang tulay dito sa Paris. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita sa personal yung mga lugar na dati sa pictures at videos ko lang nakikita. Habang nakaupo nga lang kami sa boat, tahimik nga lang kami nakatingin sa paligid. Napapangiti na nga lang ako. Hindi dahil nasa Paris ako, kundi dahil na-realize ko kung gaano kahalaga ang magpasalamat sa bawat pagkakataong binibigay sa atin. Hindi man pare-pareho ang takbo ng buhay natin, naniniwala ako na darating din tayo sa mga lugar at pangarap na para talaga sa atin. Kaya kung may isa akong natutunan sa araw na to, yun ay ang mas i-enjoy ang bawat moment. Kasi hindi naman natin kailangan madaliin ang lahat. Minsan pa nga yung simpleng paglalakad o kaya pakipagkwentuhan sa pamilya at pag-a-appreciate sa magagandang tanawin ang siyang nagiging pinakamagandang alaala. By the way, may mga iilang tao pala kaming kasama dito at may pa-free drinks pa nga dyan sa boat kaya kumuha na nga rin kami. Kayo, kung mabibigyan kayo ng pagkakataong bumisita sa Paris, gusto niyo rin ba masubukan ang boat ko sa Seine River? Comment nyo naman sa baba at samahan nyo ako sa susunod nating adventure dito sa Paris. Enjoyin ko lang yung moment na to ha. Au revoir. Bisous.